Isang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris. Itago niyo na lang ako sa pangalang Bogart, isang registered nurse dito sa Amerika at tambalanista since 2016. Nung dyan pa ako nagtatrabaho bilang nurse sa atin, umiere kayo sa Iloilo kapag mahiwagang Burnay na. Kayo ang pumapawi sa pagod ko sa araw-araw na trabaho. Kaya ngayong nasa Spotify na kayo ang background ko habang papunta sa work. Sana mapag-usapan niyo itong sulat ko para mapakinggan din ng mga kapwa ko OFW. Siguradong relate sila dito. 6 years ago, nag-migrate ako dito sa US bilang isang night shift nurse. 2 years ago, I was promoted as a supervisor. Ang laki ng itinaas ng sahod ko. Sa katunayan, nakabili ako ng 2-story house, brand new car, konting stocks for investment, at isang condo unit sa Manila na pinaparentahan ko. Kapag binabalikan ko, pangarap ko lang ang lahat ng ito dati. Pero lately, kasabay ng pag-asenso, nakakaramdam ako ng pagka-burnout. Tingin ko dahil frontliners, na-stress kami ng matindi noong COVID. Nahihirapan din akong pakisamahan ang mga subordinates ko dahil sa cultural differences at racism. Yung Pinoy naman sa trabaho, kung hindi backstabbers, utak talangka. Alam niyo yung saying na, it's very lonely at the top. Ramdam ko talaga yon. Nabawasan kasi yung mga kaibigan ko ever since I was promoted. Nakaka-pressure din yung upper management kasi kapag may bagong policy, kailangan maipa-implement agad sa staff. Idagdag pa sa lahat ng ito, yung 1 oras na biyahe ko papasok at 1 oras ulit pauwi. Sinubukan kong mag-apply ako sa trabahong mas malapit sa bahay, 20 to 25 minutes lang ang travel. Day shift din at non-supervisory post. Pero when I computed the salary, 18,000 USD or 1.5 million pesos ang mawawala sa akin. Laki. Kaya nga eh. Hindi ko masabi sa family ko kasi kailangan I got everything under control. Sa harap nila. Iba din kasi yung saya na nadarama ko when I am able to provide not just the needs, but also the wants of my wife and our only child. Naguguluhan po ako ngayon at gusto ko sanang humingi ng payo sa tambalan. Alam ko po si Nicole ay manager din. Paano niya kaya hinahandle effectively ang mga empleyado under her? Kapag pinapanood ko po kasi sa newsfeed ko, parang ang saya-saya lang niya lagi kasama ng mga subordinates niya. Para kay Chris naman, bilang padre de pamilya siya, anong gagawin niya kung parehas kami ng sitwasyon? Doon ba siya sa trabahong malaki ang sweldo? O pipiliin niya ang mental health niya? Salamat sa inyong payo at sana ay maimbitahan ko kayong kumain sa labas kapag napauwi ako ng Pilipinas or kapag napadpad kayo dito. Ang inyong tambalanistang nurse na patuloy na kumakayod at lumalaban, Bogart.
Batchmate ka siguro namin. Dahil? Bogart eh. Yan yung uso ng dekada 80, dekada 90. Yan yung mga hoodlum kainuman. Oo. Yan yung mga goons. Kainuman lang sa amin. Yung mga goons, Bogart yung pangalan. Oo, tawagin mo nga si Bogart Oo. at pag-uumpisahan na natin, tatagay na tayo din eh. Ito naman si Bogart, hindi pa dumadating eh. Nasa kanya yung pulutan. Ganyan. Bogart, ayan. Doon muna tayo sa sana. Maimbitahan mo kaming kumain sa labas kapag pumunta ka sa Pilipinas or kapag napadpad kami sa Amerika. Ganda G. yun. Yan. Oh, it's a deal. G. Go na yan. Diba? Oh. Alam mo naman kami ni partner, sama lang kami na sama basta may pagkain. Madaling sabihan, kalad ka rin. Oo, go lang ng go, di ba? Oo. O, so, ayan, Bogart, ang dami mo namang tanong. At ang hirap ng tanong mo ha. Oo, ang hirap Kailangan naman ng isang semester sa dito. true. Ang hirap naman ng katanungan mo, pero valid lahat ng questions, valid lahat ng mga nararamdaman. Lalong-lalo na yung kita ng malaki versus mental health. Mga ganon. Titiisin na lahat ng paghihirap at kumikita ng malaki versus mental health. Ako para sa akin depende kasi sa tao. Kung ikaw yung tipong talagang ma-anxiety na tao. May ganun eh. May taong madaling magkaroon ng anxiety, na-anxious, madaling pag tinamaan ng problema, madaling manginig, mangatog at mag-give up. May mga ganon. Correct. At meron din namang kakayanin at titiisin. 'Di ba, ng bongga-bongga kasi yung may mga iba din namang hindi naniniwala sa mental health issues. Meron din ganoon. 'Di ba? Kaya hindi namin masagot. Kung ikaw yung tinanong, partner, ikaw sumagot, partner, ikaw tinanong. Sagutin mo daw. May specific questions talaga for correct, each, no? Kwento na kita ng malaki or mental health. Yan yung tanong niya daw sa iyo. Ako agree ako doon sa sinabi mo. Depende yan sa threshold ng threshold meaning kung ano yung klase? kapasidad mo. Correct. Ano yung limitasyon mo, hanggang saan yung boundaries mo. Yes. Ano yung kaya ng emotion mo, anong kaya ng pag-iisip mo. So it depends. Kaya hindi kung ikaw nga daw. Ako ang tatanungin. Malaking kita or malaki ang kita pero sobrang stressed, or maliit lang ang kita pero mentally okay ka? I can take both. Kasi nga, depende sa Ang dupang talaga. Gusto parehas na trabaho. Isa-isa lang, chong. Huwag kang ganun. Ang dami nangangailangan. Huwag kang dala-dalawa. Sugapa ka. Pakadamot mo. Pati stress kung kunin mo. Correct, diba? Hindi na lang ibigay sa iba. You can do both. Yes, I can manage adjust. both. Yun yung sinasabi natin. At dito papasok yung threshold mo. Correct. If you're somebody who can manage stress very well, 'di ba? Na parang okay lang kaya kong mag-manage ng stress. Kaya mong gawin. Pero kung ikaw yung tipo ng taong mapagsabihan ka lang ng konti, 'di ba, maka-argumento mo ang kapwa mo empleyado o sumagot sa iyo ang subordinate mo at nanginginig ka na doon, then hindi mo siya pwedeng gawin. 'Di ba? Meron ka talagang kailangang i-let go. But then again, another consideration dito, may training na tinatawag. May mga leadership development na tinatawag, leadership program na pwede mong i-undergo. Ang dami mong makukuha diyan. Madami kang mapipick up. Yes. Na libre online na lang. Kasi ang mahal kasi talaga. Sa totoo lang, tas lalo na kung yung kumpanya ninyo wala namang budget para dyan. Sa totoo lang, di naman pero lahat ng dapat kumpanya. meron dapat meron. Dapat meron. Lakasan natin, partner. Dapat meron. Dapat meron. Minsan kasi, aminin na natin sinasabak na lang basta sa posisyon ng hindi handa. Ay, totoo. Diyan dami, sige lang. Pwede ka na. Correct. Promoted ka. Oo. Diba? Mukhang gumawa na mabuti. Ayos. Diba? Yan. Ang galing niya sumayo ng Christmas party. I-promote na yan. Committee head agad. Ay, gusto kita. Close tayo. Po-promote kita. Ikaw yung may potential. Yan. Ganon. O di naman kaya, piliin yan. Kasi overtime, hindi nagpapabayad. Yan. Ibig sabihin, committed yan. Yan. Hindi nagrereklamo kahit pinapapasok ng weekdays. Yan, may potential yan, maging leader. Ganon, marami sa atin ang ganon. Ang daming kumpanya na ganyan. Totoo diba? yun. Na isasabak na lang kahit hindi talaga handa. Correct. Yun, so ang effect niyan, ganyan. Diba? The moment na ma-promote yung tao, nangangapa siya. Hindi siya nangangatog at nangangatal. Although, on the other hand, kahit din naman mag-attend, although mas may edge din naman yung nag-attend ng leadership programs, nakapag-aral, mas may iba pa rin talaga
talaga yung prepared for it. Yes. Pero kahit naman yung mga nag-prepare na for it still is a lifelong process of learning. 'Di ba? Yung pagkakapromote o yung pagkakaroon ng posisyon. Oo. Pero iba pa din kapag yung pinaaral ka at pinaghandaan mo 'yan. Totoo yun. Paano mag-deal with ano yung sinabi niya, cultural differences, Yes, yung mga makukuha mo lahat racism, yan may mga ganyan na may ituturo lahat 'yan. Ngayon kung walang ganyan sa kumpanya niyo, 'di ba? Kanya-kanyang online, 'di ba? Pwede ang naman. ganda naman nga. Yun ang nga kagandahan sa mundo ngayon eh. Ang daming free tutorials, ang daming free seminars that you can get online. So, pwede mo siya i-DIY mo na lang. Just do it yourself. Correct. Na matuto online. Maraming available learning materials online para na pwede mong makatulong. i-apply sa pagiging supervisor or manager. So parang ang sinasabi mo, partner, parang huwag ka mag-give up dyan sa post na yan. Yes, Ako din eh. Yes. Parang doon sa computation mo kanina nga nagko-compute kami, hinayang kami sa 1.5. Ito pa bang 1.5 million pesos ang mawawala sa'yo kapag lumipat ka ng trabaho? Sayang din. Malaking bagay yun. Oo, pwede kasing ang source talaga, tama ka partner, ang source ng kanyang mental health anxiety is your unpreparedness for it. Baka kasi hindi ka prepared. Kaya dahil hindi ka handa dyan, 'di ba? Ang eksena mo ay nakakataranta talaga. Hindi mo alam kung paano gagawin at parang feeling mo, 'di ba, nababaliw ka dito. Pero pwede mo itong paghandaan. Sayang din talaga yung pera eh. On the other hand, yung sinabi mo nga partner na you can do both. Yung maliit na sweldo pero ayos yung pag-iisip kasi hindi ganon yung stress. Or malaking sweldo pero full of stress. Tapos na tayo dun sa malaking sweldo pero full of stress. Ang sagot natin dyan, pwede kang mag-online seminar, mag-aral ka, mag-leadership kinematic, kung ano para maging prepared ka. Makakabawas yan kahit papano. Basta free. Kasi nakakadagdag po ng stress yung may bayad pa yan. Sa totoo lang talaga. Correct. Nakakalurk. Pero mayaman naman yung kumpanya nyo dapat kung malaki sila magpasweldo, may ganoon din silang allotment para sa mga ganyang klaseng development program. So sinasabi mo ba na kapag walang development program, hindi mayaman yung kumpanya? Hindi lang nila naiisip. Wala lang silang consideration sa ganon. Sinasabi mo bang wala silang consideration? Ba't pag tinagalog na? Ang sakit na, no? So, sinasabi mo ba wala silang consideration? Pero, di ba, nung English, hindi lang nila nako-consider. They just don't get to consider it. Kasi pero maraming ganong management hindi nila kino-consider ang development program ng bawat empleyado. Totoo yan. Di ba? Yun yung sinasabi natin, yung natin na party last night, malaking bagay yun. Learning and development, hinighlight nila doon. Because employees, di ba, are your greatest asset. So, paano magiging greatest asset ang iyong empleyado kung hindi mo sila fueled by learning? Correct. Hindi mo sila tinuturuan. Yes. Diba? Hindi mo pinapaigting yung kanilang kaalaman. Yes. Diba? So nasolve na natin yung part na yon. So maaaring kung mayaman ang kumpanya ninyo, kaya magpasweldo ng malaki, magtanong ka, wala po ba kayong pa-development program na kayo dyan? Puro piding-piding program ko sila. Piding-piding lagi. Development program naman tayo. Batawan-tawa ka. Bakit? Tambalan? Seryoso ba tambalan? Hindi tawa-tawa. Huwag ka magulo. Ang pinag-uusapan natin si Bogart. Si Bogart naman talaga. Wala namang iba. Bakit meron ba? Batawan-tawa ka. Basta ganito, Bogart. Diba, dahil mayaman yung kumpanya ninyo. Saka magpipiding bukas. Bogart. Hindi, may schedule mamaya, Bogart. Bogart! Ganito. Sabihin mo sa kumpanya nyo. Kasi mayaman naman, di ba? Pa-development program naman kayo dyan. Di ba? Kasi malaking part yun dapat alam ng management yun. Okay, yung L&D na tinatawag. Partner. Di ba nag-MBA ka? So, ang tanong dito, ang empleyado ba ay may karapatang magtanong? Oo naman. Kung may development program. Paano pag alam mo sinabi, wala. Di ka nga. Alam mo na. Dito na nga yung kanya-kanyang aral. Kasi, pwede rin naman. Kaya sabog-sabog kayo, hindi kayo aligned. Alam, iba yung natutunan mo sa natutunan ng iba. Hayaan mo na.
Ganun talaga. Tinututunan siyempre, ibibida mo yun. Napanood ko kasi sa YouTube. Iba yung napanood nung isa. Sabi niya, bakit yung YouTube na rin ang panood ko, ganito, ganyan. Magkaiba kayo. Hindi, pero I think kahit na magkaiba yung source, mostly isa lang din naman yan. Iba sila na pagkakaintindi. Yun lang, kasi iba yung teacher di ba? So, pero yun yung isang pwede mong gawin. Tanungin mo pa, development program naman po kayo dyan. Dapat lahat kayo na promoted. Ano yun, merong program na nakalaan dito. Totoo pala. Yun. Dapat may program para may expectation sa inyo yung management after the program. Alam mo, in a way, partner, okay din naman nang wala. Oo. Kanya-kanya, kapa. Di ba? Nilagay mo ko dyan ng hindi ako handa eh. Hindi mo ako trinain o mag-expect ka sa akin magaling ako agad. Pare-pareho kayo ma-stress. Wait ka lang. 7 years bago ako gagaling. Hindi, pero totoo ha. In a way, medyo advantage din. In a way, na parang you do not expect so much from a person, hindi mo naman trinin na maigi. Oo naman. You learn on your own. Di ba? Kanya-kanyang turo eh. Ganon. So, you may ask. Yan. Pwede mo nga itanong sa boss mo yan kung merong pang development program. Yes. On the other hand, dun sa part na dun ka sa mas maliit na sweldo pero wala kang stress. Yung sabi mo nga partner, you can do both. You can also do that. Ibig sabihin, kapag maiksi ang kumot, matutong bumaluktot. Yes. Diba? Pwede din naman. Okay din naman yun actually eh. Yung sakto lang yung kita pero walang stress. Actually, masaya din siya talaga. Totoo. At tama din naman sinabi niya, it's lonely on top. On top, diba? Yes. May ganun. Hindi, pero I like it on top. Pero kung malaki yung bigayan, isipin mo, ibig sabihin ko yung nawawalang milyon, what more sa kinikita niya? Kaya nga. Ibig sabihin, masaya on top. In your case, na-stress ka lang ngayon. Hindi, ako lagi pag nasa top masaya. Ano ba? Si Bogart? Si Bogart. Si Bogart. Kasi na, bye-bye. This portion was brought to you by ACS. Pag umuwi ng Pilipinas. Tsaka pag napadpad tayo sa Amerika. So, i-podcast natin ito. Ayan. So, to Bogart. Pero truly, it's lonely on top. Dadating talaga dun sa point na parang, mag-isa na ako. Lalo na pag bagong promote ka. Parang, dati kasi kaibigan mo silang lahat. Tapos nung na-promote ka at wala ka namang ibang choice kundi sundin yung pinapagawa ng upper management. 'Di ba? Malungkot talaga sa taas kasi biglang wala ka ng kakampi. 'Di ba? Dun sa tanong mo Bogart tungkol sa pag napapanood mo sa newsfeed dito sa amin, syempre wala namang Love Radio DJ na malungkutin eh. So naturally, lahat ng mga ipapakita po namin, wala po kami ipapakita diyan na malungkot po kami. Lahat po ng ipopost po namin ikatatawa po ninyo kasi yun po yung core of our business, entertainment. 'Di ba? Kaya hindi mo pwedeng gawing basihan na siguro ang dali lang nung ginagawa ni Nicole kasi masaya lahat ng mga napapanood, 'di ba? Kasi yun yung business po namin, hindi talaga kami pwedeng magpakita ng mga malulungkot diyan. Magugulat kayo, Oo, diba? parang isang araw seryoso yung Nicole and Chris, isang araw seryoso yung Feel Good Morning, 'di ba? Pwede paminsan-minsan may papitik-pitik, 'di ba? Pero mostly talaga it's really to entertain you guys. Malungkot talaga sa taas, pero eventually you'll get the hang of it eh. Ang sa akin din partner, ituloy mo lang 'yan. Ituloy mo lang. Tapos naniniwala kasi ako sa life-work balance. So habang nasistress ka din sa trabaho, pero meron kang malaking kita at malaking pera, yung pera na yan, pwede mong gamitin for leisure. Yes. So kung nasistress ka sa trabaho, di okay lang. Mas stress ako sa trabaho Monday to Friday, pero sisiguraduhin ko Friday ng gabi. Kakain ako sa pinakamasarap na gusto ko because I can afford it. 'Di ba? Actually, ang ganda hindi natin sa minamalit yung problema, pero kung titingnan mo sa POV ng may pera ako, it solves a lot of problems. Sa totoo lang. Totoo yun. It solves a lot of problems. Yung sabi nga natin, 'di ba, nung ito yung sabi ng isa kong kaibigan tungkol sa mga artista na nagbe-break. Sabi niya, bakit kaya lahat ng tao affected sa mga artist na nagbe-break? Sabi ko, syempre naman, lahat tayo ay fans, 'di ba? And they are our idols. At gusto natin talaga na sila yung magtagal. Sabi niya, wala lang, naisip ko lang parang kung makabash or kung maka-comment yung mga tao, akala mo naman
nababasa talaga nung artistang idol. For all we know, 'di ba, dahil nga may pera sila, pag magmo-move on sila sa ibang bansa. 'Di ba? Magpapakalayo-layo sila because they can afford it. Wala lang, naalala ko lang yung sinabi ng kaibigan kong yun na, oo nga, no, minsan apektado tayo dun sa mga nangyayari, dun sa mga idolo natin, ang hindi natin alam, kayang-kaya nilang mag-move on sa malayong lugar. Dahil meron silang pera, parang ganun. Tayo, 'di ba, pag mag-move on tayo, wala tayong choice, magtatrabaho pa rin. Gusto mo mag-move on pero nagtatrabaho ka pa rin. Mas mahirap. Wala lang. Kumbaga parang, hindi naman sa mukhang pera, pero to Bogart, yung pagkakaroon ng